Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. At syempre, damang-dama na natin ang diwa ng Pasko. Syempre. At ito na nga rin pala ang ating last episode ng Kapitan's Report para po sa taong 2024. At syempre, magre-resume na tayo ng ating weekly reporting pagpasok po ng buwan ng Enero. So sana po lahat po tayo ay malapit na matapos ang ating paghahanda sa darating po na Kapaskuhan. At syempre, I'm sure excited na rin po tayong lahat sa Christmas break na ito. At syempre, yung pagkakataon na makasama natin ang ating mga mahal sa buhay. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? Ano ba mga happening? Siyempre, unang-una, patuloy pa rin po ang ating mga regular services, yung mga serbisyo natin dito po sa Barangay San Antonio. Of course, yung mga fire drills ay tuloy-tuloy pa rin. Iba't ibang mga building, mga condominium ang nakapagsagawa ng kanilang mga fire drills. At syempre, sinasabi nga natin na dapat talaga itong mga fire drill na ito ay siniseryoso, dahil baka nga mangyari sa tunay na buhay. At talaga nga naman, kamakailan, ilang araw lamang ang lumipas ay meron talagang naganap na isang fire incident dito po sa ating barangay. At of course, kami nagpapasalamat, walang nasaktan sa naturang insidente. May mga nag-message pa nga sa akin, nakala nila fire drill daw, pero hindi nila alam, tunay na pala. Pero kami nagpapasalamat sa pagkadami-dami ng mga rumisponde. Of course, from the first responders na nagtawag sa atin na merong sunog na nagaganap, hanggat sa iba't ibang mga fire volunteers, mga rescue volunteers na mula sa iba't ibang lugar, pati sa iba't ibang barangay din ng Pasig, of course, pati ang city, na Disaster Risk Reduction Management ay dumating din dito sa ating barangay. So, of course, nagpapasalamat din ako sa ating barangay disaster management team, led by Kagawad Melvin Villaruz, sa inyong mabilis na pagresponde sa ating sa naturang insidente. Sa syempre, nagpapasalamat din ako sa ating mga national government agencies, ang Philippine National Police at syempre ang Bureau of Fire Protection, na siyang nag-take charge talaga, mga kaibigan nating bumbero na talagang naandun sa scene para talagang apulain ang nangyaring sunog. Syempre, hats off din dun sa mga staff ng naturang gusali, na sila rin ang pinakauna talagang nagresponde sa naturang sunog. At ganun din sa inyong congratulations sa inyong fire protection system, yung sprinklers, yung alarms, na talagang naging very instrumental din sa naging responde natin nung araw po na iyon. So syempre sa mga residente din, congratulations, naging maganda ang inyong evacuation, mabilis ang inyong naging evacuation, na talagang patunay ito na ang ating mga fire drills na isinasagawa sa ating barangay ay talagang merong pakinabang pagdating sa mga disaster tulad po nito. So again, maraming salamat po sa lahat ng tumulong, at asahan niyo po na ang patuloy nating mga hakbang para gawing mas ligtas ang Barangay San Antonio. At syempre, tuloy-tuloy din ang ating libreng binyag program dito po sa Barangay San Antonio. Pagkadami ng ating mga naging recipients ng ating libreng binyag program. Sa buwan lang ng Disyembre, aabot tayo ng 6 na bata. Sa katunayan, meron pa tayong isang binyagan bago magbagong taon. So talagang ako'y nagpapasalamat sa mga patuloy na tumatangkilik ng
ng ating libreng binyag program, of course, no? Ang ating programang ito ay open sa lahat ng mga residente, no, ng Barangay San Antonio. So sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang sa tanggapan po ng punong barangay, no, para ma-avail po natin ang libreng serbisyo po na ito. So again, ang aking pagpapasalamat, no, sa Holy Family Parish Church, no, sa patuloy na kolaborasyon po na ito, no, since 2018 pa ito, no, at again, no, in the past years, no, pag tiningnan po natin talagang pag inisip nyo, average tayo ng isang bata isang buwan, no, na natutulungan natin para matanggap ang sakramento ng binyag. At syempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din ang iba't ibang mga Christmas activities natin, no, para sa ating komunidad, no. Talagang ramdam na po natin, no, ang Kapaskuhan dito po sa Barangay San Antonio. At unang-una diyan, syempre, no, nagsimula na po ang ating distribution ng bigas, no, yung ating pamaskong handog na yung ating pamaskong handog na bigas para sa lahat ng mga registered voters, no, ng Barangay San Antonio. Actually, talagang dapat nakakatuwa, no? Dapat talagang palakpakan, no, dahil nga sa mga nakakausap nga namin, no, tayo ay iilan sa mga barangay na talagang merong inisyatibo, no, na makapagbigay ng malawakan na pamaskong handog, no, para sa ating mga constituents, no. Sabi ko nga parang bragging rights na rin natin, no, in a way, no, na sa Barangay San Antonio, no, merong ganitong programa tuwing Kapaskuhan. So again, no, nag-house to house tayo. Personal nating dinideliver ng ating mga staff ang mga pamaskong handog na bigas, no, dinadala sa mga tahanan, sa iba't ibang mga condominium, no. Syempre maraming salamat din sa mga building admins, no, na talagang tinulungan tayo, no, para sa isang maayos at organisado, no, na pag-distribute ng ating pamaskong handog. Syempre, no, ang ating barangay hall ay bukas din, no, para dun sa ating mga kabarangay na gusto na nilang i-claim personally, no, pwede na rin naman nila dito i-receive, no, ang kanilang mga pamaskong handog. So syempre, no, nakakatanggap din tayo ng ilang mga komento, no, mensahe na bakit ba daw registered voters lamang ang nakakatanggap, no. Sana wag na ho natin lagyan ng kulay, no, kung bakit. Pero ang isa sa mga pangunahing rason, no, kung bakit, no, registered voters is kailangan po natin kasi ng datos, no? Kailangan natin ng data, no? Pag tayo nagpe-prepare ng budget, no, para sa taon na susunod, no, kailangan natin ng figures, exact figures or accurate figures, no. So ang registered voters is one of those database, no, na nakakapagbigay sa atin ng tukoy na bilang po ng tao, no. Hindi naman po namin pwedeng bilangin ang bawat unit owner, bawat unit, 'di ba, bawat bahay kasi syempre hindi na kaya ng ating budget, 'di ba? Or mag-a-adjust tayo pag nangyari man iyon. Pero 'di ba, doon sa ating number, no, ng registered voters, no, nagiging plakado, no, or maayos ang ating pagpe-prepare ng budget para po sa pamaskong handog. Hindi naman po only, no, ang ating budget na kung sino lang magtaas ng kamay o lahat kayo meron, hindi, 'di ba? So kinakailangan preparado tayo, no, kung sino ang mga talagang makakatanggap ng ating pamaskong handog. At syempre, no, yung para makatanggap ka, no, kinakailangan ng tamang computation, no, at pagkakasyahin natin ang ating budget. So again, ang aking pagpapasalamat, no, sa ating barangay workforce, no, mula sa iba't ibang departamento na ito, no, na binuo natin, no, yung ating distribution team, no, para sa mabilis, organisado at agaran na distribution ng ating pamaskong handog para sa ating mga registered voters, no, ng Barangay San Antonio. So again, maraming salamat sa inyong efforts, no. Nakikita ko yung mga staff natin, no, talagang lumalagpas pa kami sa 5:00, no, dahil nga para yung iba personal nilang matanggap, no, ang munting regalo na ito mula sa ating barangay. At syempre sa ating mga kabarangay, no, maraming salamat din sa inyong patuloy na kooperasyon, no, yung patience ninyo, no, at syempre ang inyong tiwala at suporta para sa Barangay
San Antonio. At syempre, nag-umpisa na rin tayo this week, no? Nung nakaraang Monday, nagsimula na ang ating distribution ng ating senior citizens cash gift, no? Ang ating simpleng pamaskong handog sa mga lolo at lola ng Barangay San Antonio, no? So, ang ating 1,200, no, na senior citizens sa Barangay San Antonio ay tatanggap ng 500 pesos, no, mula po sa ating barangay. So higit kumulang 600,000 pesos po ang allocation ng Barangay San Antonio para po sa pamaskong handog na cash gift para sa ating mga senior citizens. So sabi ko nga, no, yung 600,000, 'di ba, para mapasaya natin o makapaghatid ng konting ngiti, no, sa ating mga lolo at lola, no. All 1,200 ay makakatanggap ng 500 pesos. Kaya nga kahit anong apila sa atin na mag-Christmas party, talagang mas gusto ko na lang na experience kasi natin ang Christmas party ay gagastos tayo ng mga 400, 500,000 siguro, caterer, paraffle, 'di ba? Pero ang a-attend lang 300 lang, 'di ba? Pero ito, 'di ba, about 600,000 nga ang gastos natin, pero all 1,200 ay makakatanggap. So, 'di ba? Obvious, 'di ba? Dito na tayo sa lahat makakatanggap. So, again, itong pamaskong handog na 500 ay hina-house to house ulit natin, no? Hindi na natin pinapipila ang ating mga lolo at lola, no? Personal nating ihahatid, no, sa kanilang mga tahanan, sa mga condominium. Again, through the building admins, maraming salamat sa inyong tulong. Syempre, ang aking pagpapasalamat din sa distribution team na ito, no? Ibang pangkat naman po ito sa ating distribution team sa bigas, no? So ito talagang divide and conquer ang nangyari na simultaneous, no? Iba't ibang personnel, may nakatasking na area para sabay-sabay silang nagdi-distribute nitong ating pamaskong handog para sa ating mga senior citizens. So again, nawa ay makapaghatid kami ng konting ngiti sa ating mga lolo at lola, no? Ito sa munting pamasko na handog ng ating barangay. At syempre, tuloy-tuloy na rin ang iba't ibang mga year-end Thanksgiving parties, no? Dito po sa Barangay San Antonio, no? Unang-una dyan. Syempre, ang ating naging Thanksgiving party para sa ating mga mag-aaral ng ating Child Development Center. So ito na rin yung kanilang year-end party, no? Christmas party, no? If kung yun man ang nais nating itawag doon, no? But then syempre, nakakatuwa, no? Nakapaghatid tayo ng fun and games, 'di ba? Nagkaroon ng potluck ang ating mga parents, no? At syempre, no, nagkaroon din tayo ng collaboration with McDonald's dito po sa Tycoon, no, para makapaghatid ng saya para sa mga mag-aaral ng Barangay San Antonio Child Development Center. Syempre, shout out din sa ating kabarangay na si Sir Louie, no, na talagang nagbihis Santa Claus, no, at talagang tuwang-tuwa ang ating mga mag-aaral, no? Akala nga nila talaga si Santa, no? Talaga si Sir Louie kasi mistisuhin to eh. Talagang papasa na Saint Nick, no? Papasa ng Saint Nick. So again, no, we truly appreciate that Sir Louie, no, yung inyong naiambag, no, para sa mga mag-aaral natin sa ating Child Development Center. So again, ang aking pagpapasalamat kay Kagawad Pauline Blando, no, and to the rest of our teachers and staff ng CDC sa maayos na pagsasagawa ng ating year-end Thanksgiving party sa ating Child Development Center. So syempre ako rin nagpapasalamat sa ating buong workforce, no, na kung saan ay nung nakaraang linggo ay ating isinagawa ang ating Christmas Thanksgiving party, no, para sa buong workforce natin, no. Talagang more or less yung almost 300 talaga ang umattend, no, sa ating naging Thanksgiving party. At syempre, no, nandun na may entertainment tayo, no. Magaling din yung mga kumakanta eh. Oo, masarap din yung ating pagkain na naihanda. At syempre, ang pinakamasaya sa lahat yung naging raffle natin, no, na kung saan galit na galit din ang mga kagawad. Talagang ang daming pinaraffle na cash, no? At talagang napasubo din ako, syempre, no? Pero again, 'di ba?
sabi nga natin, di ba, basta para sa tao 'yan, no? Para ikasaya ng ating mga mahal na empleyado, no? Syempre as much as possible, all in tayo diyan, di ba? Bibigay natin ng lahat. So again, magsilbi itong parang pagpapasalamat namin, no? Reminder na kami nagpapasalamat sa ating workforce. We truly appreciate, no, yung work na inyong ginagawa para po sa ating komunidad. At again, no, salubungin natin ang 2025, no, with more fire, ika nga, at ika nga mas maging inspirado tayo sa ating pagseserbisyo. So again, ang aking pagpapasalamat din sa iba't ibang mga stakeholders natin, no, tulad ng ABMOSI, Taugama P at Philippine National Police, no, na tayo yung naging bahagi din ng kanilang Christmas celebrations, no, yung kanilang mga efforts, no, sa salubong at pagdiwang ng Kapaskuhan. At syempre, no, last but not the least, ang ating muling pagpapaalala, no, sa ating schedule ng ating mga simbang gabi masses at gayon din ang ating Christmas Eve and New Year's Eve Mass dito po sa Barangay San Antonio. So nung nakaraang Monday, no, nagsimula na ang ating simbang gabi, no, 9 mornings ito. So from December 16 hanggang December 24 po ito, no, from ng 5 a.m. no, dito po sa ating barangay hall, no. Nitong mga nakaraang araw, maganda attendance. Sana ma-sustain natin. Oo, sana ma-sustain natin hanggang December 24. Pero itong mga unang ilang araw, no, naging magandang attendance, no, kahit papano, in spite of having many other simbang gabi schedules, no, dito po, hindi lamang sa Barangay San Antonio kundi sa mga karatig nating barangay, no. Nakakatuwa na meron pa ring tumangkilik sa ating morning masses dito po sa ating barangay hall. At syempre, no, yung ating Christmas Eve and New Year's Eve Mass. So, Christmas Eve, December 24, 6 p.m. No, dito po sa ating covered court. Gayon din po ang ating New Year's Eve Mass na December 31, 6 p.m. din po, no, dito po sa ating barangay covered court. So please do take note of these schedules, no. Alam ko marami ding ibang schedule ng New Year's Eve and Christmas Eve Mass, no. Again, you're free to attend those, no. Pero at least tayo, no, alam natin na dito sa ating barangay hall, di ba? At least lalakarin na lang natin, no. Meron tayong hosting ng mga banal na misa dito po sa ating barangay. At syempre, ang aking pagpapasalamat din, no, sa Holy Family Parish, kina Father Joseph, no, sa talagang making sure, no, na meron pa ring schedule, no, ng mga misa dito po sa ating barangay hall. So sa Holy Family Parish, maraming salamat for continuing to collaborate with Barangay San Antonio. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated, no, sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. Of course, papasalamat din ako sa ating mga kabarangay na nagme-message, no, sa atin, especially sa Facebook, no, na yung mga nalaktawan sa bigas, siguro wala kayo nung time ng dineliver, no, pero at least, no, through your communication with us, di ba, o di napapadala natin ang inyong mga pamaskong handog. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating barangay employees, no, mararaos natin ang 2024, no. Maraming salamat sa inyo, of course, sa ating barangay council, the SK Council, our social media team, no. Maraming salamat, no, for helping us to keep our constituents informed, no. Syempre sa ating mga benefactors, mga donors po natin, no, mga collaborators natin, maraming salamat, no, lalo na itong Kapaskuhan, no, naramdaman namin ang inyong tulong at suporta, no, sa Barangay San Antonio. And of course, last but not the least, sa ating mga minamahal na kabarangay, mga constituents natin, sa ating mga netizens, maraming salamat
sa inyong tulong at suporta, no? And of course for also giving us those yung encouragement, no, yung kung nabibigyan kami ng mga suggestions, no, on how to improve our services. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, no, again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy po tayong magdasal, no? There's a lot to be thankful for, no? Naraos natin ng 2024 and andyan na, ilang kembot na lang. Nandyan na si 2025. So syempre, samantalahin ko na rin ang pagkakataon upang batiin po kayong lahat ng isang maligayang Pasko, no? At masaganang bagong taon. So again, no, mag-ingat po tayo lagi sa ating mga kabarangay. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.